Dahil nga sa in-upload kong mini-vlog kahapon mga mare, meron nga nag-PM sa akin at nagtatanong kung okay lang daw ba sa biyanan ko yung 2,000 nga na binibigay namin monthly. Kaya naman sasagutin natin yan, pero bago yan mga mare, after ko nga magtrabaho, eto na nga, asikasuhin ko na nga yung bunso ko dahil papasok na naman siya for today's video. Ibang box nga yung dinadala nila everyday mga mare, kaya naman eto, nagpalit na ako ng mga libro na dadali niya for today's video. Tsaka ako na nga inasikaso itong mga uniform na susuotin din niya. Ay no ko, yung estudyante ko, antok na antok pa talaga, anak baka. Madalas kasi na late na rin siya nakakatulog mga mare, kaya nga eto pahirapan nga every morning yung paggising niya. Pero pagdating naman niya sa school, ay ito, aktibong-aktibo siya, anak baka. Paghahatid ko nga sa kanya sa school mga mare, yung usual na ginagawa ko, ay syempre nakikita niyo naman sa mini-vlog ko, araw-araw na yan, yung pagluluto ko talaga ng ulam bago ako matulog, bago ako magpahinga, ganun. Pag-out ko nga sa work mga mare, imbes na itutulog ko na lang, Diyos ko, syempre mag-aasikaso muna ako dahil kailangan muna talagang mauna yung mga bata bago talaga yung pagtulog ko. Ganyan tayong mga nanay, anak syuta. Ginusto natin yan eh. Chares! So yun nga mga mare, going back, para nga sagutin yung tanong ng isa nating followers kung pumapayag daw ba yung biyanan ko na 2,000 nga lang yung binibigay namin monthly. Actually, sobrang bait nga talaga ng biyanan ko. Naiintindihan nga niya yung sitwasyon namin. Hindi siya sobrang demanding mga mare na manghihingi siya ng 5K, 10K, ganyan. Kasi naiintindihan naman din niya na maliit lang talaga yung sahod ng asawa ko. Kahit seaman siya, anak baka. Pinag-usapan talaga namin yung mag-asawa mga mare dahil nag-iisa na nga lang yung mama niya. Tapos nag-iisa na lang din yung mama ko. Kaya tinutulungan namin sila parehas. Bukod nga sa 2,000 mga mare, nagbibigay pa rin kami ng extra pag may mga emergency, ganyan, pambili ng gamot, ganyan. Hindi kami makwenta mga mare, pero syempre may limit din yung pagbibigay. Akala lang talaga ng karamihan or nung iba na kapag nga asawa ka ng seaman ay nuko, mapera na ka. Alam po talaga akong mapera, pero sa totoong buhay, naghihikahus na po ako. Chares! Sobrang hirap nga kitain yung pera sa totoo lang. Pagod at puyat, pawis, dugo, ay noko, lahat-lahat na. Tapos tulong tayo ng tulong, no? Tapos isang beses mo lang tinanggihan, ay noko, parang ikaw na yung pinakamasamang tao sa mundo. Chares! Yung tipong magbibigay ka tapos may masasabi sa'yo. Tapos pag hindi ka naman magbigay, noko, may masasabi pa rin. 10 kami lulugar. Saan nyo kami dalahin, nanak baka? Kabaragbag nga yung nagko-comment, nagpi-PM sa akin about nga sa mga binibigay sa biyanan na inuko. Sabi ko nga sa kanila, pag-usapan nila mag-asawa, wag na akong idamay. Chares! Kaya tayo mga mare. Gutom na ako. Ikain na nga lang natin yan mga mare kung ano man yung mga problema natin sa mga biyanan natin. Na isang tabi na lang muna natin yan, wala tayong magagawa, ganyan talaga yung buhay. Kakaibang adobo. Magdata. Yan ako nagluto na ba? Sige. Sarap siya. Gusto niyo ng maanghang, dagdagan niyo ng sili. Kaya yung mga wala pang asawa dyan, ay nuko, pag-isipan nyo muna ng 100 beses or 100% bago kayo makisama sa isang bubong kasama yung mga biyanan nyo. At sa mga mag-asawa naman, ay nuko, bumukod kayo dahil mahirap talaga pag magkakasama sa isang bahay. Hindi kayo magkakakasundo. Ganun. Ayun nga mga mare, after ko ang kumain ng adobo sa gata, ito nag-walking nga muna ako ng 10 to 15 minutes para hindi naman mag-spike yung blood sugar ko. Kaya nga ito, hanggang dito na lang muna yung akin chika or chismis sa inyo for today's video. Like and follow na rin. Salamat sa panonood.